Maayong adlaw papahulay tanan karon naminaw sa atong programa sa live. So karon kabuntagon magahiskot kita sa latter rain. Sa di pa ta magsugod mga tao sa tao gugma sa kamatuoran. Dili mo. Ang mga nagpalikod sa ilang huna-huna gikan sa pulong sa Diyos magkabarog sa katapusang away. Kadto lamang nagtuon kanunay sa balang kasulatan nga nagawat sa gugma sa kamaturan panaliptan sa gamhanan mga linglani ining kalibutan nga magahimo ulipon sa mga katawan nga way pagpagabanan sa gugma sa Dios ang mga nagpalikod sa ilang una gikan sa pulong sa Dios makabaro sa katapusang away. Okay, so di pa ta magsugod, magampo ta. Amahan na mo nga langit no, nasa kay taas-an sa mga kalangitan, samtang kami magatuon sa imong balaang pulong, among gipangayo imong balaang espiritu sa paghatag ka namo katinawan sa paghunahuna aron masabtan namo kini nga sulimning topiko karon. Ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo samtang kami magatuon hinaot unta nga ang balaang presensya sa imong balaang espiritu kauban sa imong mga balaang manulda uban ka namo karon samtang kami magatuon. Panalangin niya matag usa ka namo karon, ikaw magahatag og kalinaw sa panghuna-huna aron kani masabtan nga importante kayo nga pagpreparar ining katapusang mga adlaw. Amo kani gipangayo uban sa kapasahiluhan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, let's start right away. Share screen, let the rain. So, please move this window away. Okay. Lateran. Unsa man ang lateran? The power of the third person of the Godhead. Mao kini ang gahom sa ikatulong persona sa Dios. Ang lateran, mao kini ang actually mo ni siya ang Holy Spirit. What is the lateran? Unsa man ang lateran? It is the Holy Spirit, ang third person of the Godhead nga mohatag nato og gahom sama sa mga karaang mga disipulos kaniadto nagpaabot sila napulo. Amen. Napulo sila ka adlaw nga nagampo, nagpangayo sa Holy Spirit. Unya gihatagan sila former rain. Muna daghang kayo mga conversions ato. 5,000 in a day, 3,000 in a day. So, unsay tuyo sa latter rain, ato na masabtan karon samtang kita magapadayon. Nya kanus-a kini ibubo og 15 kadawat ani unsay gyud tumong kong tuyo. Sa Zechariah 10:1, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So atong pangayoon, gikan sa Dios kaning ulan sa ulahing ulan. Aron ang Dios makahimo og bright clouds, mga panganod aron mohatag kanato og bilis showers of rain, ulan sa ngadto sa kada one grass in the field. We are considered one grass in the field. So tagdan ta kung mangayo ta. Acts 2:17, and it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. So sa katapos ng mga adlaw, ibubo sa Ginoo ang iyang balang espiritu sa tanang flesh.
Dili ninyong tanang sa ato pa, tanan na yung tao maluwas. Dili, katong wala nagpangayo. Ang ingon rin, ask, pangayoon na to ang Holy Spirit aron kita bubuan sa ulayng ulan. Yung naghihapon sa Joel 2:28, pareha rin sila. It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. So, katong mga batanon, makakita silang mga pananawon o katong mga hamtong, makakita sila o mga damgo. See, James 5:7, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain. So, ang Holy Spirit, na uban dili mo tog Holy Spirit sa usa po nakalinglas yawa, no, kay Satan really hates us to study the truth. Di ko siya gusto nga makatuon, makapatuntas kamatuoran aron malingla ta. The eternal dignitaries of the Trinity, the eternal heavenly dignitaries, God, Christ, and the Holy Spirit, tulo sila, Diyos Amahan, si Jesus, o Gablang Espiritu, arming them, the disciples, with more than mortal energy, would advance them to the work and convince the world of sin. Ang personalidad sa Holy Spirit, we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds. So, ang ikatulong persona sa Dios, naglakaw aning kalibutan sa atong kalibutan. So, katong di mo tuog Holy Spirit, it's up to you, no? The Holy Spirit is a person, for he beareth witness with our spirits that we are the children of God. When this witness is born, it carries with it its own evidence. At such times, we believe and are sure that we are the children of God. So, ang Holy Spirit mo ni siya pinaka-importante kayo nga bahin sa atong kapanahonan karon, labi na kining katapusang nga adlaw. The Holy Spirit has a personality. Do na gud siya personalidad. Ingon gani diri sa 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven. Dunay tulo. Dunay tulo nga Dunay tulo nga nagbear, 1 John 5:7. Ingon diri nga, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So, dunay tulo ka mga gahom, no? For there are three that bear record in heaven. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Balang Espiritu, ug kining tulo usa. Ang uban di mo tuon nga teksto, pero daghang kayong teksto sa Biblia nga nagpamatuon nga kining tulo. Gani sa pagbautismo ni Jesus Christ, Matthew 3, makita nato ang tulo ka mga personalidad. Atong ablihan ang Matthew 3 verses ingon diri sa 16. Matthew 3:16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Pagkaman si Ginoong Hesus na bautismuhan, gawa siya gikan sa tubig. Unya nakita ang langit was open, naabli ang langit, ug nakita nila ang Balang Espiritu nagkunsad sama sa dove or sa salampati o nitugdon kaniya ni Jesus Christ. So duha sila. Jesus Christ, when he was baptized, niabli ang pultahan sa langit, unya na salampati, which represents the Holy Spirit, nitugdon niya. Unya dunay tingog gikan sa langit, nagaingon, kini mao akong hinigugmang anak, of whom I am well pleased. So, Father sa heaven, Jesus Christ, gibautismuhan, ug ang Holy Spirit, nitugdon niya. So, there were three of them. So, the power of God in the third person. The prince of power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. So, ang gahom sa yawa, mahimo na siya makontain pinagi sa gahom sa Balaang Espiritu. No?
Una siya nga ma-contain ang Holy Spirit by the power ang power sa demonyo ma-contain siya pinaagi sa gahom sa Holy Spirit. Ingon sa special testimonies. Okay? In cooperation with the three highest powers, we are to cooperate with the three highest powers in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these powers will work through us, making us workers together with God. Kinahanglan mo kooperar ko nun ta. Ang pangutana, kanus aman ibubo ang ulahing ulan. Ingon sa Buhat 3:19, ato manggisgutan na what, who, kinsay makadawat, unsay tuyo. No? So, sorry about that. Let me just turn off this. Okay. Ang kanusa man ibubo ang ulaying ulan. Iyon there is Acts 3:19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, naay timetable ang Ginoo kanus saan niya ibubo ang ulan. Okay? Ingon there is a great controversy. This is pertaining to the same text in Bible. But the Apostle Peter distinctly states that the sins of believers will be blotted out when the times of the refreshing shall come from the presence of the Lord, and He shall send Jesus. So, ang pagpapas sa mga sala o pagbubo sa uling ulan, sa dihang mapapas ng mga sala sa mga tumutuos. So, makaingon siya ito, kanus ama na nagsugod ng pagpapas sa sala. So, taas ni siya nga topiko, kay lahi na po ni siya nga topic, pero ato lang i-shortcut dere. Ang timing or ang pagpanahon sa pagbubo sa ilang ulan, kung ang mga believers ni Jesus Christ mapapas na ilang mga sala. Dari balik ta sa Acts 3:19, repent ye therefore and be converted. So, amo ni siya kondisyon nga makadawat kita sa ulahing ulan kung nagsigit ta og paghinulso sa atong mga sala, unya na converter ta. Di man pwede na sige ta hinulso sa atong sala niya, sige kaya po natong balik-balikon ng same sins. Dili pwede na, dili ta mabubuan sa ulahing ulan. So, ang pangutana, kanus maning panahon na. Atong basahon sa early writings, Ellen G. White. Early writings, page 33, paragraph 2, I saw that God had children who do not see and keep the Sabbath. They have not rejected delight upon it. So, nakita sa Ginoo nga, doon na siya mga katawhan nga wala pa aning grupo sa nagbantay sa ikapitong adlaw nga Sabado. Apan, wala po nila gisalikway kining kahayag, kay wala pa man sila nakasabot nini. 3. And at the commencement of the time of trouble, sa pagsugod yun sa panahon sa kasamo, we were filled with the Holy Ghost as we went forth and proclaimed the Sabbath more fully. So, muni ang panahon, kanus ibubo ang ulayng ulan. Sa pagsugod pa lang sa panahon sa kasamo. Ang Bible nagahisgot sa time of trouble, kanang di nakakapalit, di kakabaligya. Munang nagmarkahan ka sa 666. Di ka kapalit, di ka kabaligya, bisan pag doon na kay kwarta. Apan kung di ka mo dawat ani nga marka, di ka kapalit, kabaligya. Sa aling panahon na, sa pagsugod pa lang aning time of trouble, diha ibubo ang ulahing ulan. Unya, as we went forth to proclaim the Sabbath more fully. So ang katapusang away mga kaigsunan, may tungod kini sa pagsimba sa tinud-anay nga adlaw papahulay. So daghang kayong lalis karon nga ang pagpahulay ko no Domingo giilisan ko sa Ginoo. Daghang lalis pero di man naangay lalisan kung imong tun-an gyud ang Biblia. Ang Biblia naghisgot ra gyud. Ingon diri sa Genesis 2, ikapitong adlaw, bisag unsaon pa niyo naglalis, may tungod anang adlaw papahulay, pero mo ni katapusang bugno mga kaigsunan. Sa paghuman sa paghimo sa Ginoo sa langit ug yuta, ang Ginoo mismo ni pahulay sa ikapitong adlaw. Uya kining gibalaan, he made it, he blessed it, iya kining panalanginan, iya kining gibalaan, tungod ini ipahulay siya sa iyang buluhaton. Okay? So,
ang pagbubo sa ulahing ulan sa pagsugod pa lang sa time of trouble. There is a page 85 sa early writings mo gyapon nga libro. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry. So, kining iyon diri sa time of trouble, dili ni kantong pito ka hampak. Mabasa nato na sa pinadayag 18, 16 and 15 rather. Sa 16 o sa 15. Sa Revelation 15 and 16, mao ni ang 7 plagues. Ingon diri sa chapter 15 sa pinadayag 15, pito ka hampak. Nya diri ginagibubo sa 16 nga ang tubig mahimong dugo unya mo ni siya. So dili ni siya ang kay kaning katapusang kaning panahon sa kasamok nga ibubo ang pito ka hampak mo na ni siya close naman ang kaluwasan ini, pero the period before sa pito ka hampak diha ibubo ang ulaying ulan aron masangyaw ang third angel's message. Yung read, so as, basahan na ito balik ha. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plague shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. Samtang si Jesus Christ naapas sa pinakapalang dapit sa sanctuary sa langit, dili pa ibubo ang pito ka hampak. Kay abli pa man ang kaluwasan. At the time, while the work of salvation is closing, padung nasarado ang bulaton sa kaluwasan, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry, yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. So, ang bulaton sa ikatulong mulunda, mao ni mabasa sa pinadayag 14, gatagan kita kadluki ang Diyos mo ni pointing to Christ's ministration sa most holy place sa langit. Nagsige siyag papas sa atong mga sala. Sige siyag dawat sa atong mga panghinulsol o sa pagreforma nato. Now, we are trying to cleanse ourselves from all unrighteousness, but ang Ginoo gyud mo papas sa atong sala. Ato lang is confess. Ingon bitaw sa Acts 3:19. Repent ye therefore and be converted. Pag hinulsol ka mo unya mag-usab aron ang inyong mga sala papason. So mo ni bulaton ni Jesus Christ sa most holy places as our high priest. Mo ni yang himo dito. At the time the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angels and prepare the saints to stand in the period when the 7 plagues shall be poured out. So mo ginay purpose sa latter rain sa Holy Spirit nga makabarog ta, muhatag og gahom sa voice sa third angel's message. Unsa man ang third angel? Mo kanay usa ka warning pasidaan nga dili mo ngayon ang ikatulo manulo nagasunod nagaingon sa kusog nga tingog ang loud voice muning loud cry ang Holy Spirit ang lateran mo muhatag aning gahom. Ingaingon diri nga kung kinsa katong tawo nga mo simba sa mapintas nga mananap og sa iyang hulagway unya mo dawat sa iyang marka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya makaiagom sa kasugo, makainom sa bino, sa kapungot sa Dios. Igabubo nga walay sambog ngadto sa iyang kupa, siyang kaligot-got o siya pagasakiton sa kalayog asupre, sa presensya sa mga balaang manlunda o sa presensya sa nating karnero. So mo siya warning nga dili yung ka mo simba, it's a matter of kay kanang mark of the beast. Kanang markas mapintas mananap mo man na siya false Sabbath. Mini nga adlay papahulay. Unya ang silyo sa Dios mo man ang adlay papahulay, ikapito. So mo ni siya ang alaterin diha na magbugno mga kaigsunan ang dautan ug ang maayo no. Ang Holy Spirit mo trabaho mo na there will be conversions no. Like sa early rain, daghang kaila mga conversion, 5,000 in a day, 3,000 sa kadlaw. Apan ang latter rain mas kuan pa, mas more.
So kining investigative judgment lahi na po ni siya nga topic pero ato na sumpay diri. Ingon sa buhat Acts 3:19. Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out. So nagsugod ning investigative judgment mao na siyang pagsusi sa atong mga records kung angay batang luwason sa langit. So blotting out of sins nagsugod atong 1844 no. Nya sige pa na karon hangtod na sa close of probation. Diha nato makita ang Sabbath gyud ang the final test. Simba makag adlay papahulay sa Dios o dito ka sa mark of the beast na Domingo which is mo'y marka sa kaaway. Yang kaning time of trouble mo ni siyang pagbubo sa ikapitong sa pitok ka mga hampak dili Revelation 18 kundi Revelation 16. Tipo error lang ni. Nya diri nato makita magigsunan nga naa day dagdaghan tayong topic nga angay natuntunan aron ta maandam aning latter rain. Kay mao ni siya ang mohatag og gahom sa third angel's message nga dili na mahadlok ang mga tawo mo dawat ani nga kamatuoran bisag sila ulipon, pwede nila bayaan ang ilang mga amo, asawag bana, diyan na sila magyon. I would follow God rather than men. I would rather obey God rather than men. No? So when did it start? Muning katapusan period sa Daniel 8:14. Muni siya pinakataas nga prophecy, 2,300 days. Yung nagsugod ang investigative judgment, Daniel 7:9-13. The Ancient of Days, ang Diyos Amahan, gialirungan sa mga minilyon nga mga manulunda. Unya, the books were open, ang mga balasahon gipangablihan, judgment began. Nagsugod ang judgment. So mabasa nito ng Biblia. When will it happen? Nagsugod na ning blotting out of sins since 1844. O nagpadayon karon giuna usa ang mga righteous dead katong nangamatay nga matarong nagsugod ni Adam hantod sa katapusang namatay nga tumutuo kani Kristo nga duwasonon unya maabot ni sa atong panahon. We don't know wa lang ta nasayod kano saan ni maabot sa atong panahon. Okay? Sa may katuyuan sa latter rain. Ang purpose sa latter rain is ato na i-summarize niya. Atong basahon diri sa early writings page 71 unya Christian experience and teachings of Ellen White kaning CET 112 in 3 paragraph 3. I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. So daghan kuno kayo nga wala pagpakabana aning we call it needful preparation. Nya paabot lang sila nga dawat lang kita na basta tuo lang ta simba lang ta sa bado hatag ta kapulo, it doesn't matter. Muna siya attitude sa mga lukewarm, Laodicea. Oh, how many I saw in the time of trouble, pananaw ni Ellen White, no? Without a shelter. It was given to her by God in a vision through the Holy Spirit. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. Daghang iya nakita nga walay pandong, walay protection sa panahon sa pito ka hampak. Summarize, unsa man ganing pito ka hampak? Ang tubig nahimong katong hiagom sa kasugo aning pito ka hampak. Katong nidawat sa 666 ni Simba sa mapintas nga mananap, unya nidawat sa Mark of the Beast sa markas mapintas nga mananap. Kining unsa may primerong hampak? Dunay gibubo ang primerong panaksan dito sa kalibutan ug dunay nahitabong there fell a noisome and grievous sore. So binisaya ni sakit nga mga samad ang ilang kanani kabahong. Unya katong nidawat sa markas mapintas nga mananap unag Simba siyang panagway. Nya kaduhang manulunda iyang gibubo iyang panaksan sa dagat ug ang dagat nahimong dugo sa patayng tao. Ug ikatulong manulunda, these are the 7 plagues we're talking about. Ato lang gi-summarize. And the third angel poured his vial upon the rivers and fountains of waters. Nya dito sa mga suba o sa mga tubig. Unya nahimo po silang dugo. Ikaupat. And then, ang ikaupat, yang gibubo ang iyahang panaksan dito sa adlaw.
Yeah, the power was given him to scorch men with fire. So, perting inita sa adlaw. Reklamo naman gay, tas kainit karon sa panahon. Apan kining scorching of heat of the sun sa fourth plague. Grabe pa ni. Kunya lima nga banunda iyang gibubo iyang panaksan dito sa lingkuranan gyud sa mapintas nga mananap. Muni siyang the man of sin. Muni siyang tao nga nagsala nga nagsigig panudlo anang mga mini moment of Babylon is fallen. Didto gyud siyang lingkuranan. Unya there was darkness, full of darkness. Ngit-ngit kayo. Ilang pangagot ang ilang ngipon o ang ilang mga dila sa sakit, no? Napakay kabahong, giuhaw pa ka, di ka kainom tubig, tungod kay nahimong dugo. Ya, perti pang initang adlaw. Ya, ngit-ngit pagyot. Ikaunom, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried. The way of the kings of the east might be prepared. Yeah, there were three unclean spirits like frogs come out from the mouth of the dragon. Gikan sa baba sa dragon, gikan sa baba sa mapintas na mananap, o gikan sa baba sa false prophet. False prophet mo na mga apostasya nga mga apostate. Protestants, nagtuos Ginoo apan apostasya. These are the spirits of devils working miracles. Makig-away sa last great day of Almighty. Nya ikapito, kahampak mo ni siya grabe. Kay ibubo ang iyang panaksan nga to sa hangin. And then there was a great voice in the temple of heaven from the throne saying, "It is done." Kini may grabe kay ang hail mo ni siya yun, and there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. So kining hail kanang ice nga blocky sa ice nga ang kabugato na murag 25 kilos or 50 kilos. Gikan sa langit, mahagbungan ka na. Impas. So these are the seven plagues. No? Makita na ito nga. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. Unsa man yung shelter? Because what nila nadawat ang Holy Spirit sa latter rain. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. So on purpose, the Holy Spirit is maandam tani nga time of trouble. And those who refuse to be hewed by the prophets, kana bang sige tag salikway sa mga propeta. Na tay prophet in these last days. Pero maingon, who is she? I don't know her. Bugal-bugal pa. Who is she? How can we present the truth to people? Kung atong galamitong kulong si Ellen White. Bible and Bible alone. Pero ang purpose ng Ellen White is to enlighten us so that we can understand better the Bible. Not to substitute. Yung man siya, she points, all her writings point to the Word of God, the Bible. Those who refuse to be healed by the prophets and fail to purify their souls in obeying the whole truth, dili sila makadawat sa ulahing ulan. And tindog ni Jesus Christ sa most holy place. Wala na yung mediator, wala na yung magpatiliwala. So di na ta ka kumpisal sa atong mga sala to plead their cause before the Father. Before this time, the awful solemn declaration has gone forth. Inagtindog ni Jesus Christ sa most holy place, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. Yeah, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. So, muna padayon na ka, kung wa ka na bubuhay sa ulan, then magpadayon ka sa imong pagkadautan, o katupong bubuan sa uling ulan, magpadayon na sila sa ilang pagkamatarong, pagkabalaan. What is this neglecting the preparation? Refuse to be healed by the prophets? Fail to purify their souls in obeying the whole truth? Na ikamatuoran sa Biblia, wag yun mong gisunod, kay relax ka lang, di ka kadawat sa uling ulan. Di ka mo refuse ka sa mga spirit prophecy. Not one of us, sa Testimonies Volume 5, 214, not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our characters, to cleanse the soul temple of every defilement, then the latter rain will fall upon us
as the early rain fell upon the disciples in the day of Pentecost. So di kuno ta makadawat sa silyo sa Dios kung ang atong kinaiya dunay usa ka mansa. Pero giyatagan ta mitras oblip lang kaluwasan, giyatagan ta o kahigayonan sa Ginoo nga mo atong himuan og solusyon to cleanse the soul temple of every defilements, tanang mahugaw, body, mind, and spirit. Then the latter rain will fall upon us. So mo siya condition nga atong kinaya mahimong hingpit. So the purpose of the Holy Spirit, latter rain, is it's a needful preparation. Dunay kalainan sa preparasyon o sa needful preparation. Pwede man ta magprepara pero dili kinahanglanon. Pero kining needful preparation nga atong prepara nga makadawat sa uling lan, kinahanglanon ni siya kay kundi ta mag-anda makaigsunan, di ta mabubuan. It says also obey the whole truth. Kinahanglan tumano nato ang tanang kamatuoran. Sulat sa Bible o sa Spirit Prophecy. Unya, sa di pa ko malimot, ato basahon ning sa Revelation 12:17. Unsa may mga characteristics sa mga salin. Nag-angkon ta mga salin ta pero ato ba na fulfill na yung mga criteria. Ingon diri sa Revelation 12:17, ingon diri, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ug ang dragon, mamni ang kaaway nato si Satanas, nasuko siya sa babae, ug nakigbugno siya sa mga salin sa iyang mga binhi, nga nagbantay sa kasuguan sa Dios, ug dunay pagpanghimatod ni Jesus Christ. Revelation 19:10, tagang kaya di mo tuwan guys. Revelation 19:10, ingon diri sa last part, ingon diri, and for the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Kita ra gihatagan sa spirit of prophecy pero it's very unfortunate nga daghan na kaayo sa atong mga karawahan dili mo tuog spirit of prophecy. Kay counselor na wa nay appeal sa atong kaluwasan. So diri sa latter rain, we have to obey the whole truth. Tanang kamaturan atong tumanon. Character has no spot or stain. Nga atong kinaiya walay mansa or buling. We should be confessing our sins. Sige tag hinulsol sa atong sala ngadto sa most holy place ni Jesus Christ. There should be a revival and reformation. Kinahanglan atong buhion ang kinaraan nga pagkabalaan. Okay, we are now in the Day of Atonement, mga kaigsunan. Sa Leviticus 27, sa Day of Atonement, on the 10th day of the 7th month, sa karaang mga Hudyo, doon na sila'y kanang ginatawag og Day of Atonement sa Leviticus 27 at 23. Leviticus 23, 27 to 32. Ingon diri. And also on the 10th day of the 7th month, there shall be a Day of Atonement. Muna pagpapasala, no? It shall be a holy convocation, balaan nga pagkatigom. So mga tutag simbahan, magsibatag saba-saba, it should be a holy convocation, balaan nga katiguman. Unya, you shall afflict your souls. Kinanglan sakiton ninyo yung mga kasing-kasing, yung kalag, pinagis, paghinulsol, prayer and fasting, pag-ampo o pagpuasa. Offer an offering made by fire unto the Lord. Unya, halad ninyo yung mga kagulingon physically, nga walay buling, ingon sa Roma 12. And you shall do no work on the same day, for it is the Day of Atonement. So, pagkaklase, holy convocation, afflict your souls, offer your body a living sacrifice, and then no work because it is a Sabbath day. Whosoever soul it be that doeth any work in that same day, the soul shall be destroyed from among his people. So di ta ka dawat sa uling ulan mga kaigsunan if di nato ma-fulfill ning upat ka mga provisions. So sins may be blotted out. Kaning revival reformation mo ni gikinahanglan sa atong simbahan karon. We should be revived. Dili kay revival nga sayaw-sayaw. We are now ang ato mga music worldly ni conform tas kalibutanon nga mga practices. Angay ta magreforma sa pagkaon, health reform, angay ta magreforma sa atong Sabado, Sabbath reformation, angay ta magreforma sa music reform, and angay ta magreforma sa atong sanina, dress reform. So
Daghang kay tag mga bulaton mga kaigsunan na atong gineglect. These are the needful preparation in obedience to the whole truth. It is true that in the time of the end, when God's work in the earth is closing, the earnest efforts put forth by consecrated believers under the guidance of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit yung mo guide na ito mga kaigsunan are to be accompanied by special tokens of divine favor under the figure of early and the latter rain that falls in eastern lands at seed time and harvest. The Hebrew prophets foretold the bestowal of spiritual grace and extraordinary measure upon God's church. The outpouring of the Spirit in days of the apostles was the beginning of the early or former rain. Daghan ilang conversion, 5,000, 3,000. And glorious was the result. To the end time, the presence of the Holy Spirit or Spirit is to abide with the true church, and it will be more abundant sa atong panahon. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the former rain, and glorious was the result, but the latter rain will be more abundant. So, Testimonies for the Church, Volume 8, page 21. Mabasa po ni Christian Service 251, paragraph 1. And I heard those clothed with the armor speak. Katong those. Armor, muna siyang Holy Spirit, latter rain. Muna siya gahom sa balang spirito. Speak the truth in great power. Muna siya muhatag og gahom karon sa pag yun come out of her, my people, panggawas kamo di as Babylon mga kaigsunan. Muna yung mo ining mabubuan ka sa Holy Spirit sa latter rain, inig singgit na nimo sa loud cry, yun na mo panggawas kamo sa Babylon. Daghan unya, it had effect. I saw those who had been bound by some wives had been bound by their husbands, children by their parents, and others who have been held or prevented from hearing the truth, now eagerly laid hold of it. All fear of their relatives was gone. The truth alone was exalted. So, asawag ba nang walay the same, dili sila parehag gituhuan, musiparar sila. Di sila musiparar katong simbahan nga wa nagtuman sa kamatuoran, musiparar ni mga faithful people of God, katong mga honest. Yeah, it was dearer and more precious than life. They had been hungering and thirsting for truth. I asked what had made this great change. An angel answered, it is the latter rain. So, ang Holy Spirit, dili lang mububo sa mga katong madalas mensahe sa loud cry. Apan mububo po ng Holy Spirit sa mga katong luwasonon nga they were bound by their husbands, they were bound by their wives, they were bound by their parents or their children or their servants or their masters. Monisha, it is the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel. Now, unsa may relasyon sa atong pagkaon sa atong pagdawat sa uling ulan? Remember, ato man itong gisgutan ganina nga, dili ta makadawat sa uling ulan kung ang atong kinaaya, dunay buling umansa. Ang atong pagkaon the controlling power of appetite, kani atong ganas pagkaon, will prove the ruin of thousands when, if they had conquered on this point, they would have had moral power to gain the victory over every other temptation of Satan. Si Satanas nasayod siya nga ang pinaka-powerful nga iyang madala nga temptasyon sa mga katawan sa Ginoo is on the power of the appetite. But those who are slaves to appetite, katong yung di good gusto mo bias pagkaon ba? Okay, lami lagi, will fail in perfecting Christian character. So, doon ay relationship ang atong pagkaon sa atong pag-perfect sa atong Christian character. The continual transgression of man for 6,000 years has brought sickness, pain, and death, and then its fruits. And as we near the close of time, Satan's temptation to indulge the appetite will be more powerful and more difficult to overcome. So, di kita mo biyas pagkaon sa unod panitan kay nahimo tang ulipon na maglisod gyud hawa kay Satan's temptation to indulge appetite will be more powerful and more difficult to overcome. So katapos sa mga maglisod na nun tag overcome sa pagkaon. Temperance 201. Wa man siguro na labot sa atong preparasyon. Let us remember a needful preparation. Neither of you have sinned the necessity of health reform, but when the plagues of God shall be poured around you. Katong gisgutan natong pito ka hampat. You will then see the principles of health reform and strict temperance in all things. That temperance alone is the foundation of all the graces that come from God, the foundation of all victories to be gained.
So inig may go nakaspito kampak may ito eh. Wa man din ako tugi daging pagtagatong health reform o strict temperance. Mao man daytoy angay natong foundation man dayto sa atong makabarugtas panahon sa kasamok. Unya doon ako'y dream ano mga kaigsoon. I was dreaming one night nga sa usa sa akong damgo ingon dito nga kung ato mga ministry unta o tudlo pa lang og health reform sa akong damgo klaro kay siya dali ra matapos ang bulaton sa Ginoo o daghan makonverter. Pero that is not happening today, my kaigsoon. It is a fact. It is facts. I'm just sorry to tell you, it is a fact. So ang latter rain, mao kini ang Holy Spirit, muna siya mo gahatag og gahom sa loud cry, nga dili kamo dawat sa markas mapintas mananap 666. Nya mo ni siya refreshing from the presence of the Lord. Mo ni ulan gikan sa Ginoo. Unya makabarog ta in the sight of a holy God without a mediator. Inig panahon sa pagsaras kaluwasan, wala na'y confession of sins may tabuan makabarog ta kung makadawat ta pohon no sa balang espiritu sa latter rain. And it is the seal of the living God. Once makadawat ta sa silyo sa Dios, sigurado ta malangit mga kaigsunan. Apan ang iyang kondisyon is we must have perfect character. Yung sa Matthew 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Yeah, stand through the time of trouble, makabarog tas pito kahampak. Yun sa pananahon, I saw many, nakita na ko daghan kaayo nga walay pandong, walay protections panahon sa kasamo. Unya, this will fit us for immortality. So mahimot ang haom, makadawat kita og kinabuhing way katapusan. Unya, katapos ang slide na ito magigsunan, mabasa kini sa Review and Herald, March 9, 1905. Strive to be among the 144,000. Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. And let us do all that we can to help others gain heaven. So, I hope and pray nga kini nga itong mubo nga presentation karon muhatag kini nato og encouragement nga maningkamot ta nga maluwas ta mga kaigsunan. Dili ta magsigi og kanang walay pagpakabana bitaw sa unsay kinahanglanon natong bulahaton natay katungdanan gihatag sa Ginoo nato. God has given us the blueprint. Gihatag tag blueprint, gihatag tag mapa padung sa langit. Natoy nabasa na ko, it is easier for us to be saved than to be lost because of the Bible o Espiritu Stagna. Apan it's a sad fact na daghang kay dili mo to sa Espiritu Stagna. They don't believe in the spirit of prophecy. They don't believe in Ellen White as inspired. But anyway, salvation is an individual matter. So it's up to you. Naroon na ninyo kung mo tuo mo dili. Apan akong gihinaot karon nga kitang tanan makasabot sa atong gibtun-an karon. So you can also share this to other people. They can also benefit from our topic this morning, this Sabbath day. Sa pagtapos magkuanta atong awiton ning Isaiah 7. Where is it? Isaiah 7, 14 and 15. This is Christ's prophesying he would come to this world to save us from sin. So let's sing this Isaiah 7, 14 and 15. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel, God with us. Butter and honey shall he, that he may know to reveal
sin. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child and bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us, Emmanuel, God with us. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse evil and choose the good. That he may know to refuse the evil and choose the good. Okay, mag-ampo ta mag-igsunan. Among dalaygon nga Dios, gamahanan namong amahan. Salamat ining kahigayunan na imong gihatag kanamo nga kahisgot kami sa imong balang pulong, especially ang latter rain, Holy Spirit, which is to prepare us for the time of trouble and help us to give power to the loud cry of the third angel's message. Among gipangay kanimo Ginoo nga mangayo kami sa imong balang espiritu, especially sa latter rain. Makaapil kami sa buluhaton sa pagsangyaw sa kusganong tingog sa loud cry of the third angels nga calling people out of Babylon and calling them to worship the true God. Among gipangay ka na imo karon nga bubo ka na mo imo blang espiritu. Kay nagsaad ka kung amo kining pangayon imo kining gihatag o tabangi kami nga makahingpit kami sa among mga kinaiya. Pinagi sa sakripisyo ni Jesus Christ iyang dugo sa Kalbaryo sa cross. Yang gisakripisyon nga aron kami dunay kahigayunan nga maluwas gingharian sa langit. Manlangin ni ang tanan nga naminaw karon nga sila usab masabta nila ang kasulim ni ani nga preparasyon karon. Amo kini gipangay kanimo uban sa kapasaylohan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Until next na pod mga kaigsunan. And thank you. God bless you and have a nice wonderful Sabbath.